Nung po talagang napakaganda po, I mean, iba po yung feeling. Napakasarap po sumunod sa bawat paghahayo, sa bawat pagpanik at pagbaba ng Divine Mercy. Alam ko pong marami sa inyo ang nakadama ng ganitong damdamin. Yung po bang kasiyahan na regardless of kung saan pa man ito yahayok, gaano man kalayo, gaano man hanggang gaano kalalim ng gabi abutin ang ginagawang paghahayo, pag uwi po andun yung galak sa puso. At doon nga po, wala na akong na-miss. From there on, wala akong na-miss na paghahayo. Lalabas ako ng office, pag sinabing doon ang pagbaba, doon papanik, sumusunod po kami ng kabya ko. At alam niyo po ba, nagkataon naman po nung panahon na yon, nag-a-apply ako for US visa. At napataon po na, yun nga, ilang beses na akong nadi-deny bago pa ako tumugon. Hindi po pumasok sa isip ko yung, kanya ako sasama ay dahil lang dito sa idudulog ko yung pag-a-apply ko for US visa. Hindi ko po alam na gano'n, no, na basta po ang gusto ko lang sumusunod ako, na wala po akong naiisip na petition na gagawin, kung ano man yung aking personal petition na itutulog sa Divine Mercy. Basta po ang alam ko lang, nag-i-enjoy ako that time sa bawat pag-akyat at pagbaba ng Divine Mercy. Hanggang malaunan, nalalapit na pong muli yung aking interview. So, July 28 po yon. At doon nga po, idinulog ko sa banal na espiritu, dinula ko lang yung aking mga dokumento at ipinakita ko sa mahal na apo. At yun nga po, ginano niya lang at nagme-mensahe po siya sa akin. Pero ang madalas pong nagme-mensahe sa akin that time ay si kapatid na nasirang Irma at yan speaking of, at Irma, alam ko po death anniversary niya ngayon. So,